Magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong likod, Mike Padawan. Nagbabalik sa ating Tropical Weather Analysis na yung araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Pebrero 8 hanggang Aegis 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat na yung araw po ito ng Lunes hanggang bukas Martes. Medyo meron po tayong napakahina lamang na low pressure area, subalit malaki po ang kanyang trough, yung extension niya. Umabot po hanggang Kabikulan, Mimaropa, Sulu Archipelago. At ngayon, grabe pong epekto na yon sa may Kabisayaan, lalo na sa may Central Visayas, like Cebu, Eastern Visayas, Samar Leyte, at gayon din po sa may Silangan at gitnang bahagi po ng Mindanao, na kung saan napakalapit na yun po dyan ang sirkulasyon itong mahinang LPA o shallow. Nandito po siya sa may coastal area ng Davao Oriental, so nagpapaulan po ito ng kalat-kalat hanggang sa malawak na mga pag-ulan. Minsan malakas, minsan mahina. At may mga thunderstorms po na dumadaan po dito. So mag-ingat lang po sa mga low-lying areas, possible flash floods at landslides dito po sa bahagi dito ng ating bansa since nasa Ladenya pa po tayo. Kaya mas lamang pa rin ang mga pag-ulan ikumpara sa mga araw na may mga sikat ng araw. Okay? So medyo ganito po kapag meron po tayong moderate to strong o malakas na La Nina hanggang sa buwan po ito ng Mayo magper-persist. So kasama po nitong trough itong hangin mula sa Hilagang Silangan o northeasterly surface wind flow. Mahinang amihan lamang po ito, but pwedeng umabot po ito ng 50 kph yung kanyang hangin dahil po inihikayat po ito ng mahinang LPA na tatawid po ng Mindanao na yung araw na ito at ito po ay malulusaw habang tumatawid po ng Mindanao. Magiging surface trough na lamang po ito at still magbibigay po ito ng mga pag-ulan, malawakang pag-ulan sa malaking bahagi po ng gitna at katimugang Pilipinas. At dito rin po sa Kabikulan, meron po tayong northeasterly surface wind flow. Aside nitong trough na naka-affecto na yun sa may Albay at Sorsogon o sa may Masbate din at Catanduanes dahil po itong extension po nitong shallow LPA at mamayang hapon at gabi ma-affecto rin po ang Camarines provinces. So magdala po kayong payong. At dito naman po sa may silangan bahagi po ng gitnang Luzon ay apektado rin itong mahinang amihan at dito rin po sa may Palawan. May mga ulan po inaasahan at Sulu Archipelago. Pero bukas po yung trough nitong LPA, maapekto na rin po ang Palawan at Sulu Archipelago habang ito po ay malulusaw. Dito po sa may dulong Hilagang Luzon, kasama po ang Batanes at Babueng Cubao Islands, ay nasa influensya po sila ng northeast monsoon o yung hanging amihan na pwedeng umabot po ang hangin na up to 65 kph. At medyo maalon po ang mga dagat po dito, mga karagatan sa buong Pilipinas dahil po sa kombinasyon po nitong trough ng LPA, mahinang amihan at malakas na amihan, kaya medyo mapanganib po sa mga sasakyang pangdagat. Samantala, sa labas ng ating bansa, all clear naman po, wala po tayong kasunod na LPA, meron na tayong surface trough na nagpapaulan po dito sa may katimugang bahagi po ng Central Micronesia. At napapansin natin na pag ganitong buwan, Pebrero, March, April, May, ay medyo konti pa rin po ang development ng mga bagyo dahil po ang tropical cyclone season po ay nakafocus po sa Southern Hemisphere, sa may baba po yan ng Pilipinas, south of the equator, sa may northern areas po ng Australia, sa may South Pacific at South Indian Ocean. So nandun po na yun mga bagyo, meron po na yun na muong malakas na bagyo doon. Dito sa atin, ito lang po, mga may hinang LPA. Subalit, sa buwan ng Enero, Pebrero hanggang Mayo, paminsan-minsan may mga taon o may mga season na may na-form na isang bagyo lamang. Okay? May mga taon naman na wala. Tulad ng Enero at Pebrero ay medyo wala na yung nag-form. Subalit, pagdating po ng Marso, Abril, Mayo, posibleng may mag-form po na isang tropical cyclone. Normal po yan. Ang ating typhoon season naman po, nagsisimula po yan late May hanggang December na po yan. Dadami po yan sa July at August. So, itong mga pag-ulan na ito ay dulot po ito ng La Nina na kasalukuyan po na umiikal pa rin po at mag-extend po ito hanggang buwan ng Mayo. Matatapos sa buwan ng Mayo, subalit ang epekto po
hanggang June pa po yan. So, magko-coincide po ito sa panahon ng tag-ulan. So, ang ating tag-init ay hindi masyadong mainit talaga. So, may mga ulan po tayong inaasahan, parang nasa tag-ulan pa rin tayo. So, mahirap po magtanim ng mga prutas at mga pananim, mga gulay na hiyang sa tag-init. So, yan po ang advice natin na huwag muna kayong magtanim unless kung nandito po tayo sa western sections ng Ilocos region, medyo konti pa rin dyan ang mga pag-ulan. Although may maulan pa rin but nafe-feel pa rin nila yung tag-init. Okay, so yan po ang latest ating CraftSat. Ito yung fast animation. So yan po yung mga kaulapan, dala ng trough o yung extension ng LPA na mahina dito sa may east coast ng Mindanao. Hanggang sa Kabikulan, at bukas may Moropa at Sulu Archipelago, apektado itong trough. Ang Metro Manila, posible magkaroon din ng konting mga showers. At ito po yung ating zoom-in satellite animation mula sa windy.com. Ito po yung UMETSAT satellite. Kita po natin yung mga mapuputing ulap. Yan po yung mga thunderstorms, mga ulan, mga nimbus stratus clouds na may dalang ulan na kasabay po nitong trough, nitong LPA na banda nandito siya na yun, yung low pressure area. Okay? And then, kung titingnan natin yung ating infrared, so kalat-kalat po yung mga localized thunderstorms o yung mga thunderstorms na kasama po nitong shallow LPA at yung trough. Yan po, kinakita po natin yung mga maiitim na pula, yan po yung dark red, yan po ang mga malalakas na thunderstorms. Dito po sa Visayas, medyo nalulusaw naman po ng bagya, pero may magpo-form yan mamaya. So, mag-ingat lang po sa mga flash floods at landslides sa mga risk-prone areas. At ito yung ating rainfall forecast, rainfall accumulation, yung accumulated rain for the next 3 days hanggang Miyerkules, simulan ng Lunes. Halos kalahati ng ating bansa ay magiging maulan, lalo na po dito sa may Eastern at Central Visayas, Western Visayas as well. At dito rin po sa may silangan at hilagang bahagi po ng Mindanao, Bicol Region at silangan bahagi po ng Luzon. Ito po ay dahil po sa kombinasyon po ng hanging amihan, may hinang amihan at yung trough nitong shallow LPA na malulusaw po habang ito ay tatawid ng Mindanao na yung araw na ito. So, yan po ang ating 3-day rainfall accumulation. Kung nandito po tayo nakatira sa may Visayas, Bicol at Mindanao, magdala lang po kayo ng payong. At ito naman po ang ating wind forecast mula sa American Model, mula sa windy.com. So, for the next 3 days ay magiging mahangin pa rin ang ibang bagay ng ating bansa. So, na yun, meron tayong amihan dito, northeasterly surface wind flow dito sa may Bicol, Visayas, may Moropa at Sulu Archipelago. At dito naman po sa pagdating ng Martes ng hapon, humihina na po yung shallow LPA but meron pa rin po ditong malakas na hanging amihan na posibleng bumaba. Kaka-affecto po sa may Northern Quezon, Bicol Region, Romblon, Marinduque, northern part ng Sulu Archipelago, kasama po dyan Manpulo at Mamalican Island, ganyan din po sa may Northern Samar at Eastern Samar. So, kombinasyon po ng hanging silanganin at hanging amihan. So, magkakaroon po dyan ng mga pag-ulan na inaasahan as well, aside itong winds na pwedeng umabot po ng 50 km bawat oras. Pagdating ng Wednesday, yan na po, magiging kalmado na po ang hangin sa halos malaking bahagi po ng Visayas, Moropa, Sulu, Archipelago at Mindanao. Samantala, katamtaman o mahina hanggang katamtaman na hangin mula sa silangan o yung warm easterlies ang iiral sa may silangan bahagi po ng Visayas, Bicol Region, Metro Manila, Calabarzon, Northern Quezon at eastern sections po ng Cagayan, Aurora at Isabela. Samantala, ang Batanes at Babueng Cubao Islands ay medyo malakas po yung hangin na pwedeng umabot po ng 50 km per hour. Dulot po yan ang hanging silanganin. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating latest sa ating panahon na yung ako po ng Lunes hanggang Miyerkules at babalik ulit tayo sa Miyerkules upang bigay sa inyo yung latest sa ating panahon. So wag tayo mag-worry, itong mga ulan na ito ay dulot lang po ito ng trough o yung extension ng low pressure area na napakahina. So medyo mag-ingat po tayo sa mga malalakas na ulan dahil posible magkaroon ng mga pagbabaha lalo sa may Kabisayan at Kabikulan. So mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #Weatherwiser.
#TyphoonWiser. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel para updated po tayo sa ating panahon dito sa Pilipinas at sa mga upcoming pong bagyo sa mga susunod pang buwan. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.